Parang kamukha mo si Doggy ah. Bakit Hanson pangalan mo, hindi nilang Doggy? Show your tats, brah. Na episode. So I think dito sa part na to naging matalino yung dev team na nagsuggest sa may-ari ng Philippines Ragnarok Online because 10.1 is one of the best starting point ng isang low rate. Ditong previous NPC, mamimili ka ng job class. I'll check, syempre pinakamadali sniper eh. The free job manual and the field manual here is just 30%. So hindi siya kagaya ng iba na 25 or 50. They have their own job and the field manual. The server developers are exerting too much effort for these small things. For me as a player of the server of Ragnarok, maximum of 3 clients, hanggang dun lang talaga. If the server exceeds 3 clients, tapos may auto-attack ka, I think that's no longer good. That's no longer. Yan, once again, RMT is legal here in PHRO, given hindi siya bababa sa market value. And they are the ones giving the value. Ayan October 24th, current value 1K, GC equals 1M. Hydra card, 5.5. Ito pula, pero maganda yung ginawa nila rito kasi pinagsama-sama na lahat. They centralized the world of Ragnarok dito sa frontera. Nandito lahat ng NPG. Magandang ginawa nila. Ate! Pingi akong kwarta, ti? Pingi ng kwarta? Ganda ng imong pakpak, ti? Paano makaka-auto attack? So we have here auto attack system sa may bandang taas. Upper right, and it says level 15. Base level 15 to use auto. Frontera gitna, may job change doon. Teka, paano ako pupunta ng frontera ngayon? Yun lang, pinahirapan nila. Taas frontera. Gago, 2K. Kailangan ng 2K Zenny para magpunta ng frontera. Sana hindi nila pinahirapan ng ganito. Sa Warper naman nila rito, may town, fields, tsaka dungeon. And if you are going to visit Payon 1, hanggang level 1 lang yung binibigay nila ng life. Ito, hinahanap natin sa isang server. Nagtutulungan. Archer class. Let's go. Libre. May job changer sila. Libre lang. Walang bayad. Sa first job. Ito yung summary. October 20th, 6 PM yung opening nila. Yung nag-open sila. Community-wise, population, nag-range yung mga players from 860 to 900. So, possible na 450 ang real players. Given the fact na given an approximation na meron silang maximum 3 clients at may slave free. So, ang computation nun, parang 2 na lang per head. And then, server info, times 3 yung XP. Very good for a low rate runs. Yung drop rate, okay yung drop rate times 1. But, the tax is giving the server the life for going there sa long term. Bali, ang nangyayari, 50% yung tax pagka binenta mo. And, ano pa ba? Donation nila, maganda yung donation. More on mga, usable. Yan, usable, rental. May permanent din naman mga headgears. Yung presyo, para sa akin, medyo mahal. Etong Crown of Deceit, etong Captain's Hat. Pero if that is for the long term, then so be it. Okay pa rin. Tapos, silip tayo dun sa yung iba naman, yung VIP ba? Yung ibang nasa cash shop, nandun din. VIP, itong emoji, makukuha dun sa point system, kagaya nung MVP points, etc. Auto attack, walang penalty. Okay din, pero sana maitawid nila to kung walang penalty yung auto attack system. Okay pa rin naman, basta depende yan sa magiging reaction ng mga players dito kung paano yan i-maximize. And warp may bayad, ito yung isa sa pinaka-ayaw ko dito, may bayad yung warp nila na 2,000. So I think kahit ayaw ko siya, possible kasi na yung yung feature nila na may bayad yung warp is a Zenny burning mechanism that might lead for the longevity of the server. So well, that's still good. Pero personal preference ko lang na ayaw ko may bayad. This is the challenge of me and the rest of the community to PHRO. Ngayon pa lang, tapatan nyo yung Tales of Loki na 1 year and 3 months. Lagpasan nyo pa. Pero ang challenge natin, pasarapin nyo at patagalin. Homie, Hematoma.